Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig. Muli, ako po si Donna at maligayang pagbabalik sa Tadhana TV. Dito, ang bawat kwento ay may bigat at ang bawat puso ay may tinig. Sabi nila, ang pinakamatinding pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano ka babangon kung ang mismong kamay na dapat sana'y sasalo sa'yo, ang siya palang nagtulak sa'yo sa bangin? Malandi ka! Ang salita ay kasabay ng isang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ni Eliana. Hindi ang tunog ang unang naramdaman niya kundi ang init. Isang nakakapasong hapdi na tila binalot ang kalahati ng kanyang muka. Mabilis na kumalat hanggang sa kanyang tainga. Biglang umugong ang paligid. Ang masayang tugtugin ng orkestra at ang bulungan ng mga bisita sa Grand Anniversary Ball ng Buena Vista Land ay naging isang malayong ingay na lang. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, sa ilalim ng maningning na chandelier. Suot ang kanyang pinakamagandang bestida. Ngunit sa isang iglap, para siyang hinubaran sa harap ng daan-daang tao. Ang mga mata nila, puno ng gulat at kuryosidad, ay nakatutok sa kanya. Ang kamay ni Katrina ay nanginginig pa sa ere. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Automatikong napalingon si Eliana sa kanyang asawa. Kay Marco, huminga siya ng malalim, naghahanap ng kanlungan sa mga mata nito. Inaasahan niyang makikita ang galit. Galit para sa kanya, para ipagtanggol siya. Inaasahan niyang hahakbang ito pasulong, hahawakan si Katrina at itataboy palayo sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nakita niya. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Isang nangiting mapang-asar, malamig. Bakit, Eliana? Tanong ni Marco. Sapat lang ang lakas para marinig nilang tatlo. Hindi ba't nararapat lang sa'yo yan? At doon gumuho ang lahat. Hindi na ang sampal ni Katrina ang masakit. Ito, ang mga salita ni Marco. Ang nangiti niya. Iyon ang pumatay sa kaluluwa ni Eliana. Kanina lang, habang magkahawak kamay silang sumasalubong sa mga bisita, napansin niya ang isang maliit na sinulid sa kwelyo ng damit nito. Maingat niya itong inalis. Ang daliri niya'y banayad na dumampi sa balat ng asawa. Ngumiti ito sa kanya noon, isang nangiting puno ng pagmamahal. O iyon ang akala niya, ang lahat pala ay isang kasinungalingan. Nanlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luhang nagbabadyang tumulo, kundi dahil sa sakit na hindi niya maipaliwanag. At sa paglabo ng lahat, isang bagay ang luminaw. Ang kwintas sa leeg ni Katrina, isang maliit na pendant na may isang diamante. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Iyon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Marco noong kanilang huling anibersaryo. Isinuot pa nito iyon sa leeg niya habang bumubulong para sa nag-iisa kong reyna. Pero heto ang kaparehong-kaparehong kwintas, nakasabit sa leeg ng babaeng sumampal sa kanya. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kailangang marinig ang mga bulungan. Hindi na niya kailangang makita ang mga mapanghusgang tingin. Tinalikuran niya silang dalawa. Si Marco, si Katrina, ang perpektong mundong binuo niya sa loob ng 10 taon. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang matinis na ugong sa kanyang tainga. Naramdaman niyang may mga humahawak sa braso niya, mga nagtatanong kung okay lang siya. Pero iwinaksin niya ang lahat. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nakarating siya sa parking lot. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang nagiinit na pisngi. Ngunit hindi nito napawi ang sakit. Pinindot niya ang susi ng kanyang sasakyan at halos isubsob ang sarili sa loob. Isinara niya ang pinto. At sa wakas, sa katahimikan ng kanyang sasakyan, bumuhos ang mga luha. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Ito ay isang hagulgol, isang sigaw na walang boses, galing sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela.
Ang buong katawan niya ay nanginginig, nag-iisa. Sa gitna ng gabing dapat sana'y pagdiriwang, siya ay nag-iisa, nalulunod sa sarili niyang mga luha. Hindi alam ni Eliana kung gaano siya katagal sa loob ng sasakyan. Ang tanging alam niya, naubos na ang kanyang mga luha pero hindi ang sakit. Para siyang isang basong basag na pinilit buuin muli, pero bawat piraso ay may lamat. Nang imulat niya ang mga mata, ang nakita niya ay ang madilim na gate ng kanilang bahay. Paano siya nakauwi? Hindi niya matandaan. Ang katawan niya ay gumalaw sa sarili nitong paraan. Habang ang isip niya ay naiwan sa masakit na alaala ng gabing iyon, pagpasok niya sa pinto, isang mainit na ilaw mula sa sala ang sumalubong sa kanya at doon, nakaupo sa isang silya ay si Aling Nita, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Ellie anak!" Bulong ni Aling Nita, ang boses ay nanginginig. Mabilis itong lumapit. Hindi na ito nagtanong. Niyakap na lang siya nito ng mahigpit. At sa yakap na yon, muling bumalik ang mga luha ni Eliana. Isinubsob niya ang kanyang muka sa balikat ng matanda at doon humagulgol na parang isang batang nawawala. Wala na manang, wala na ang lahat. Iyak niya. "Shh, anak. Nandito lang ako. Nandito lang si Manang." Sagot nito, habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Inalalayan siya ni Aling Nita papunta sa kanyang silid. Hinubad nito ang kanyang sapatos. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang isang maligamgam na bimpo. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Bawat kilos ng matanda ay puno ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang mga sumunod na araw, hindi lumabas ng kwarto si Eliana. Ang malawak at magarang silid na dati simbolo ng kanyang masayang pagsasama ni Marco ay naging isang kulungan. Ang kurtina ay laging nakasara. Ang pagkain na inihahanda ni Aling Nita ay madalas hindi niya ginagalaw. Sa mga gabing hindi siya makatulog, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Ang sampal, ang ngiti ni Marco, ang kwintas, paulit-ulit na parang isang sirang plaka na walang katapusan. Minsan, sa gitna ng kanyang pagtulog-tulugan, naririnig niya ang boses ni Leo, ang kanyang anak, na nagtatanong kay Aling Nita, "Where's Mommy? Is she sick?" At bawat tanong ng bata ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang hapon, habang nakatitig lang sa kawalan, napadako ang tingin niya sa isang larawan sa tabi ng kanyang kama. Larawan nila ng kanyang papa, si Don Santiago. Nakangiti sila pareho, kuha noong graduation niya sa kolehiyo. "Papa," bulong niya, "kung nandito ka lang sana." Bigla, isang pagnanais ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang maramdaman ang presensya ng kanyang ama. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti niya ay nanghihina pa. Ngunit nagpatuloy siya. Naglakad siya papunta sa lumang library ng bahay, ang sanktuaryo ng kanyang ama. Hindi na ito masyadong nabubuksan simula nang pumanaw si Don Santiago. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanya. Hinaplos niya ang malaking mesa na gawa sa nara. Dito madalas magtrabaho ang kanyang ama hanggang hating gabi. Nilibot niya ang paningin sa mga estante na puno ng libro. Mga librong tungkol sa negosyo, kasaysayan at pilosopiya. Sa gitna ng lahat, may isang maliit na estante na para lang sa mga paborito nitong nobela. Lumapit siya doon at hinaplos ang mga pamagat. Isang partikular na libro ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ang paborito ng kanyang ama. Isang lumang kopya ng The Count of Monte Cristo. Kinuha niya ito. Mabigat. Puno ng alaala. Nang buksan niya ang libro, hindi mga salita ang nakita niya. May isang bagay na nahulog mula sa mga pahina nito. Kumalatog ito sa sahig na kahoy. Isang maliit na susi. Kulay tanso at luma. Kasabay nito,
Isang sobrang naninilaw na sa katagalan ang marahang lumapag sa kanyang paanan. Nakasulat dito ang kanyang pangalan, Eliana, sa sulat kamay na kilalang kilala niya. Ang sulat kamay ng kanyang papa. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang pinupulot ang sobre at ang susi. Nagdadalawang isip siyang buksan ito. Ano ito? Isang lihim na hindi niya alam. Umupo siya sa silyang katad ng kanyang ama, ang parehong silya kung saan siya madalas umupo sa kandungan nito noong bata pa siya. Dahan-dahan, sinira niya ang selyo ng sobre. Sa loob, isang pirasong papel lang ang laman. Binuklat niya ito. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at dumiretso sa kanyang puso. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Nabigo akong protektahan ka mula sa maling tao. Iyon ang kasunod na linya. Bawat salita ay parang isang patak ng ulan sa tuyong lupa ng kanyang puso. Tila nabuhay ang kanyang ama sa pamamagitan ng sulat na yon. Matagal na akong may hinala, anak. Ang ambisyon ay isang apoy. Maaari itong magbigay liwanag, ngunit maaari rin itong manunog ng lahat ng bagay sa paligid nito. Nakita ko ang apoy na yon kay Marco. Umasa ako na ang pagmamahal niya sa'yo ang magiging tubig na kokontrol dito. Ngunit ang pag-asa ay hindi sapat na sandata. Ang susing hawak mo ay para sa isang safety deposit box sa bangko ng matalik kong kaibigan at abogado, si Attorney Robles. Hanapin mo siya. Sa loob ng kahon na yon, makikita mo ang tunay kong habilin. Hindi ito kayamanan, anak. Ito ay kapangyarihan. Kapangyarihan para bawiin ang sayo. Gamitin mo ito hindi para maghiganti, kundi para sa katarungan. Para sa kinabukasan ni Leo. Para sa iyong sarili. Lagi mong tatandaan, Eliana, isa kang Santiago bago ka naging isang Buenavista. At ang isang Santiago ay hindi kailanman sumusuko. Nagmamahal, Papa Nang. Matapos basahin ang sulat, hindi napigilan ni Eliana ang pagpatak ng kanyang luha. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pangungulila, at ng isang bagong tuklas na lakas. Alam pala ng papa niya. Noon pa man, alam na niya. At kahit wala na ito, gumawa pa rin ito ng paraan para protektahan siya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng halos isang linggo, lumabas ng bahay si Eliana. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at salamin sa mata. Tumingin siya sa salamin at ang nakita niya ay isang babaeng payat, maputla, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang kislap sa mga mata niya. Isang kislap ng determinasyon. Nagpaalam siya kay Aling Nita na may pupuntahan lang. Ang pag-aalala sa mukha ng matanda ay napalitan ng isang maliit na ngiti nang makita ang pagbabago sa alaga. Ang opisina ni Attorney Robles ay nasa isang lumang gusali sa Makati. Malayo sa nagtataas ang mga tore ng Buenavista Land. Maliit lang ito, pero malinis at kagalang-galang. Pagpasok ni Eliana, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na ang lahat ang tumayo para salubungin siya. Siya si Attorney Robles. Ang mga mata nito, sa likod ng makapal na salamin, ay malumanay ngunit matalas. "I've been waiting for you, Hija," sabi nito sa mahinang boses, na para bang matagal na niyang alam na darating ang araw na ito. Walang masyadong salitaan. Dinala siya ng abogado sa vault ng bangko. Gamit ang susi mula sa kanyang ama at ang master key ng abogado, binuksan nila ang isang metal na kahon. Sa loob, nakasalansan ang mga dokumento. Sa ibabaw ng lahat ay isang makapal na folder na may titulong Ang Habilin ng Puso. Binuksan ito ni Eliana. Ang laman nito ay ang orihinal na Articles of Incorporation at ang huling testamento ni Don Santiago. Itinuro ni Attorney Robles ang isang particular na clause na may maliit na sulat kamay ng kanyang ama sa gilid. The Santiago Legacy Clause.
Basa ng abogado. Isinulat ito ng papa mo bilang isang safety net. Sinasabi dito na ang majority shares at voting rights na ipinamana niya kay Marco ay conditional. Mananatili lang ito sa kanya hanggat siya ay nananatiling tapat na asawa at ama at nangangalaga sa dangal ng pamilyang Santiago. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Ibig sabihin, pagpapatuloy ng abogado, kapag napatunayan ang grave moral betrayal o malubhang pagtataksil sa moralidad at financial misconduct gamit ang kumpanya, automatikong babalik sa'yo. Bilang nag-iisang tagapagmana ng dugo ng Santiago ang lahat ng kontrol para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Ito ang sandata. Ito ang alas na iniwan ng kanyang ama. Sa ilalim ng folder may isa pang sobre. Sa loob nito ay ilang mga litrato. Si Marco at si Katrina magkasama sa isang restaurant naghahalikan. Ang petsa sa litrato ay 2 taon na ang nakalipas. Sinimulan na ng papa mo ang pag-iimbestiga, paliwanag ni Attorney Robles. Pero itinigil niya. Siguro, umasa siyang magbabago pa si Marco. Ayaw niyang sirain ang pamilya mo. Niyakap ni Eliana ang mga dokumento. Ang bigat ng mga ito ay bigat ng katotohanan. Gagawin ko. At tatapusin ko ang sinimulan ni Papa. Nang gabing iyon, umuwi si Eliana sa bahay na ibang-iba na ang pakiramdam. Hindi na siya ang biktimang nagmumukmok sa kwarto. Isa na siyang mandirigma na may plano. Naabutan niya si Marco sa sala, umiinom ng alak. Tumayo ito nang makita siya. May galit sa mga mata nito. Saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng akusasyon. Hindi natinag si Eliana. Nag-isip-isip. Simpleng sagot niya. Lumapit ito, amoy alak. Inabot nito sa kanya ang isang folder. Divorce papers, sabi nito. Walang emosyon. Pirmahan mo na yan. Ibibigay ko sa iyo ang bahay at sustento para kay Leo. Pero lahat ng shares mo sa kumpanya ililipat mo sa akin. Tiningnan ni Eliana ang mga papel. Pagkatapos, tumingala siya at tinitigan si Marco ng diretso sa mga mata. Ang apoy, na matagal nang natutulog sa loob niya, ay muling nagliyab. Pag-iisipan ko, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Nagulat si Marco. Inaasahan siguro nitong iiyak siya o magmamakaawa. Pero ang nakita niya ay isang Eliana na hindi na niya kilala. Isang Eliana na may bakal sa mga mata. Tumalikod si Eliana at naglakad paakyat ng hagdan. Dala ang mga papeles ng diborsyo. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang niya ay isang pangako. Pag-iisipan ko kung paano ko babawiin ang lahat. Nagsimula ang laro ni Eliana kinabukasan. Ang unang hakbang, ang isuot ang kanyang maskara. Bumaba siya para sa almusal, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming araw. Naabutan niya si Marco sa hapagkainan, nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape. Hindi ito nagabalang tumingin sa kanya. Umupo si Eliana sa tapat niya. Tahimik niyang pinanood ang asawa. Ang pamilyar na kilos nito, ang paraan ng paghawak sa tasa, ang bahagyang pagkunot ng noo habang nagbabasa, lahat ng yon ay dati niyang minamahal. Ngayon, para na lang siyang nanonood ng isang estranghero. Marco, sabi niya, sapat lang ang lakas para makuha ang atensyon nito. Ibinaba ni Marco ang dyaryo. Ano? Napirmahan mo na? Umiling si Eliana. Hindi pa. Masyadong mabilis. Bigyan mo ako ng panahon. Para na rin kay Leo. Sa pagbanggit ng pangalan ng anak, nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ito ang kahinaan niya. Kahit papaano, mahal pa rin niya ang bata. Fine, sabi ni Marco na tila naiinip. Pero huwag mong patagalin. Ayoko ng gulo. Tumangulang si Eliana. Ipinakita ang isang mukha ng pagtanggap at kalungkutan. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na determinasyon ang nananalaytay. Ang bawat araw na ibinibigay sa kanya ni Marco
ay isang araw para patibayin ang kanyang kaso. Sa mga sumunod na araw, si Eliana ay naging anino sa sarili niyang pamamahay. Tahimik, malungkot, sumusunod. Ito ang Eliana na inaasahan ni Marco, ang babaeng mahina at durog na. At dahil dito, naging kampante si Marco, naging pabaya. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Eliana. Isang gabi, alam niyang may business dinner si Marco. Sa tulong ni Aling Nita na nagbantay sa pasilyo, pumasok si Eliana sa home office ng asawa. Ang lugar na ito, na dati niyang iniiwasan, ay naging isang battlefield. Dali-dali niyang binuksan ang laptop ni Marco. Salamat sa mga taon ng pagsasama. Alam niya ang password nito, ang kaarawan ni Leo. Isang kabalintunaan na ang simbolo ng kanilang pagmamahal ang magiging susi sa pagbagsak nito. Hindi siya naghahanap ng mga email, masyadong halata iyon. Ang hinanap niya ay ang mga financial records, mga credit card statements, at doon nakita niya isang charge mula sa isang 5-star hotel, paulit-ulit, tuwing Miyerkules ng hapon sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Hindi ito business meeting. Masyadong personal ang pattern. Higit pa roon, may mga resibo mula sa mga mamahaling jewelry store, mga pets ang hindi tugma sa anumang okasyon nilang dalawa. Isang pitik ng sakit ang naramdaman niya, ang alaala ng kwintas ni Katrina. Pero mabilis niya itong isinantabi. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ay oras para mangalap ng ebidensya. Kinuhanan niya ng litrato ang lahat gamit ang kanyang telepono. Bawat transaksyon, bawat resibo. Nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Mommy? Napatalon sa gulat si Eliana. Si Leo. Nakatayo sa may pinto. Kinukusot ang mga mata. Dala ang kanyang paboritong stuffed toy. Baby, bakit gising ka pa? Tanong ni Eliana. Mabilis na isinara ang laptop habang pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. I had a bad dream, sabi ng bata. I was looking for you. Nilapitan ni Eliana ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Amoy gatas at pagkabata. Ang yakap na ito ang nagpaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Nandito lang si Mommy, anak. Hindi kita iiwan. Bulong niya. Binuhat niya si Leo pabalik sa kwarto nito. Habang pinagmamasdan niya itong muling makatulog, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi lang ito laban para sa kumpanya o para sa mana. Ito ay laban para sa isang kinabukasan kung saan ang anak niya ay lalaki, sa isang tahanang puno ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Kinabukasan, habang naglalaro sila ni Leo ng taguan sa hardin, naririnig niya ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa harap ng bahay. Hindi ito ang sasakyan ni Marco, isang taxi. At mula rito, bumaba si Katrina. Nakatayo ito roon. Suot ang isang mapulang bestida. Tila siya na ang nagmamay-ari ng lugar. May dala itong isang malaking maleta. Nanigas si Eliana. Si Leo ay nagtago sa likod niya. Naglakad si Katrina palapit sa kanila. Ang mga takong ay tumutunog sa sementadong daanan. Isang matamis ngunit nakakainsultong ngiti ang nasa labi nito. Hi Eliana, bati nito. Ang boses ay parang pulot na may lason. Hindi sumagot si Eliana. Pinapunta ako ni Marco, pagpapatuloy ni Katrina habang nililibot ang tingin sa malawak na hardin. Sabi niya, since malapit ka na rin namang umalis, mas mabuti sigurong masanay na ako sa pamamahay na ito. Para na rin, masanay na sa akin si Leo. Itinuro nito ang sarili at ngumiti kay Leo. I'm your tita Katrina. Pero lalong humigpit ang kapit ni Leo sa binti ng ina. Tumingin si Katrina kay Eliana. Ang mga mata ay puno ng tagumpay. Mukhang kailangan mo na masanay, ate. Ang pamumuhay sa iisang bubong kasama si Katrina ay isang pagsubok sa lahat ng natitirang pasensya ni Eliana. Bawat umaga, nakikita niya itong nakaupo sa pwesto niya sa hapagkainan. Bawat gabi,
Naririnig niya ang mahinang halakhak nito mula sa kabilang silid. Ang buong bahay na dati niyang tinuturing na paraiso ay naging isang personal na impyerno. Ngunit ginamit ni Eliana ang sakit bilang gasolina. Ang bawat ngiting mapang-asar ni Katrina ay nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Ang ebidensyang nakuha niya mula sa laptop ni Marco ay simula pa lang. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na direktang mag-uugnay sa pondo ng kumpanya. At alam niya kung saan ito hahanapin. Isang Biyernes ng gabi, nagpaalam si Marco na may out-of-town conference daw ito kasama ang mga kliyente. Alam na alam ni Eliana ang ibig sabihin noon. Isang weekend getaway kasama si Katrina. Nagkunwari siyang malungkot, naghabilin na mag-ingat ito habang sa loob-loob niya ay nagpapasalamat sa pagkakataon. Nang makalipas ang ilang oras at sigurado na siyang malayo na ang dalawa, sinabi ni Eliana kay Aling Nita, "Manang, bantayan niyo po muna si Leo. May kukunin lang ako sa opisina." "Sa opisina? Ngayong gabi?" Nag-aalalang tanong ng matanda. "Kailangan po, Manang. May mga personal na gamit po ako doon na gusto ko nang kunin." Sagot niya. Isang kasinungalingang kalahati ay totoo. Pinagbuksan siya ng gwardya sa lobby ng Buena Vista Tower. Kilala pa siya nito. Siya pa rin sa pangalan, ang asawa ng CEO. "Good evening, Ma'am Eliana. Ginabi po yata kayo?" "Oo, Mang Ben. May naiwan lang akong importante." Sagot niya, ngumiti ng pilit para itago ang kaba. Ang buong palapag ng executive offices ay madilim at tahimik. Tanging ang mga ilaw mula sa syudad sa labas ng malalaking bintana ang nagsisilbing liwanag. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay umieko, na tila sumisigaw ng kanyang presensya. Pumasok siya sa opisina ni Marco. Mas malaki ito at mas moderno kaysa sa lumang opisina ng kanyang ama. Umupo siya sa swivel chair nito at huminga ng malalim. Amoy ng katad at mamahaling pabango ang amoy ni Marco. Ang amoy ng pagtataksil. Binuksan niya ang computer. Muli, ang kaarawan ni Leo ang password. Sa pagkakataong ito, hindi mga credit card statement ang hinanap niya. Dumiretso siya sa mga internal financial reports, mga wire transfers, mga miscellaneous expenses. At doon, nakita niya ang isang gintong minahan ng ebidensya. Isang kumpanya na nakapangalan bilang K Holdings ang paulit-ulit na tumatanggap ng malalaking bayad para sa consultancy services. Ngunit walang record ng anumang serbisyong ginawa nito. Isang shell corporation. Isinaksak niya ang isang maliit na USB sa computer at sinimulang kopyahin ang mga file. Bawat porsyento ng progress bar sa screen ay parang isang oras. Ang dibdib niya ay malakas na kumakabog. Bilis, bilis. Nang bigla, narinig niya ang tunog ng elevator. Nanigas si Eliana. Sino ang darating ng ganoong oras ng gabi? Mabilis niyang tinanggal ang USB, isinara ang lahat ng windows sa computer at pinatay ang monitor. Ngunit huli na para tumakbo. Narinig na niya ang mga yabag sa pasilyo, papalapit sa pinto ng opisina ni Marco. Wala siyang choice. Mabilis siyang yumuko at nagtago sa ilalim ng malaking mesa. Itinakip niya ang bibig gamit ang dalawang kamay para pigilan ang sariling hininga. Bumukas ang pinto. Ang ilaw sa opisina ay bumukas at ang anino ng dalawang paa ay huminto sa tabi mismo ng mesa. Nakita ni Eliana ang itim na sapatos ng isang security guard. "Hello? May tao ba rito?" Tanong ng gwardya. Hindi kumibo si Eliana. Dasal niya lang ay hindi ito tumingin sa ilalim. Ang gwardya ay naglakad-lakad sa loob ng opisina. Binuksan ang ilaw ng maliit na pantry. Tiningnan ang bintana. Ang puso ni Eliana ay parang sasabog na. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, pinatay ng gwardya ang ilaw. Wala naman sigurong tao. Bulong nito sa sarili bago lumabas at isara ang pinto.
Narinig ni Eliana ang mga yabag na papalayo at pagkatapos, ang tunog ng elevator na sumasara. Nanatili siya sa ilalim ng mesa ng ilang minuto pa, nanginginig. Nang sigurado na siyang wala ng tao, dahan-dahan siyang gumapang palabas. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Nakaligtas siya. Dali-dali siyang umalis sa gusali, hawak ng mahigpit ang USB sa kanyang palad. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Nita. "Kumusta, anak?" "Okay lang po, Manang. Nakuha ko na ang kailangan ko." Sagot niya, pilit na ngumingiti. Pumanig siya sa kanyang silid. Ang pakiramdam ng tagumpay at takot ay naghahalo sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang kanyang bag at ang maliit na USB sa ibabaw ng kanyang mesa. Huminga siya ng maluwag. Pumasok siya sa banyo para maghilamos. Ang malamig na tubig ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Nang lumabas siya, handa na sanang matulog. Nakita niya ang isang bagay na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Marco sa gitna ng kanyang silid. Hindi ito umalis. Hindi ito nag-out of town. At sa kamay nito, hawak-hawak nito ang maliit na USB na naglalaman ng lahat ng kanyang ebidensya. Tumingin ito sa kanya, isang mapanganib na kislap sa mga mata. "Ano to, mahal?" tanong ni Marco. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. "May project ka ba na hindi ko alam?" Ang mundo ni Eliana ay huminto sa pag-ikot. Ang USB, ang ebidensya, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nasa kamay ng kalaban. Ang isip niya ay nag-scramble para sa isang palusot, isang kasinungalingan na sapat na kapani-paniwala para iligtas siya. Yan. Sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses kahit ang puso niya ay tumatakbo na parang kabayong nagwawala. Ngumiti siya, isang ngiting matamis, ngunit peke. "Project nga, para sa school ni Leo." Kumunot ang noo ni Marco. "School project?" "Oo." Mabilis na sagot ni Eliana. Naglalakad palapit sa kanyang mesa na para bang walang nangyari. Pinapagawa sila ng My Family Tree video presentation. "Kinukuha ko yung mga lumang pictures natin mula sa hard drive sa library. Diyan ko nilagay." 1 segundo, 2, 3. Tinitigan siya ni Marco. Sinusuri ang bawat galaw, bawat kislap sa kanyang mga mata. Si Eliana ay hindi kumurap. Ipinako niya ang kanyang tingin, nagpapakita ng isang inosenteng mukha. Sa wakas, ibinato ni Marco ang USB sa mesa. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? At bakit mukhang galing ka sa labas?" "Galing ako sa convenience store. Naubusan ng gatas si Leo para bukas." Pagsisinungaling niya ulit. "At sorpresa sana yung project. Ikaw naman, para kang nakakita ng multo." Tumingin si Marco sa kanya, pagkatapos ay sa USB at muling bumalik sa kanya. Tila hindi pa rin ito kumbinsido, pero wala itong makitang butas sa kanyang mga sinabi. "Whatever," sabi nito at tumalikod. "Magbihis ka na. Kakain tayo sa labas." Hindi ito umalis. Nilinlang siya nito. Pinanood niya itong umalis sa silid. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, napasandal siya sa pader. Ang mga binti ay nanginginig. Muntik na. Sobrang muntik na. Kinailangan niyang maging mas maingat. Nang gabing iyon, habang nasa isang mamahaling restaurant sila, pinilit ni Eliana na gampanan ang papel ng isang asawang sumusubok na ayusin ang lahat. Ngumiti siya. Nagtanong tungkol sa trabaho ni Marco. Hinayaan niyang maniwala ito na unti-unti na niyang natatanggap ang sitwasyon. Ngunit habang nagsasalita si Marco tungkol sa kanyang mga tagumpay sa kumpanya, hindi mapigilan ni Eliana na isipin ang nakaraan. Naalala niya ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Umiiyak ang nanay ni Marco sa kanilang sala. Ang maliit na construction supply business ng mga Buenavista ay nalugi. Lahat ng kanilang ari-arian ay malapit ng rematahin ng bangko. Si Marco, na noon ay boyfriend pa lang niya, ay nakayuko lang, wasak ang pagkalalaki. Ang papa niya, si Don Santiago,
ang umupo sa tabi nito. Ipinatong ang kamay sa balikat ni Marco at sinabing, "Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ko kayo pababayaan. Ang pamilya mo ay pamilya ko na rin." Tinulungan sila ni Don Santiago. Binayaran ang mga utang, binigyan ng bagong puhunan ang kanilang negosyo. Higit sa lahat, binigyan niya si Marco ng posisyon sa Buena Vista Land para makapagsimula ito ulit. Iyon ay isang utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng pera. At ito ang ganti ni Marco. Ang sakit ng alaala ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay pagyurak sa dangal, sa tiwala, sa isang sagradong kasunduan ng pasasalamat. Pag-uwi nila, natulog agad si Marco, lasing sa alak at sa sarili niyang kahalagahan. Naghintay si Eliana hanggang sa marinig niya ang malalim na hilik nito bago siya bumangon. Dala ang laptop, pumasok siya sa banyo at doon isinaksak ang USB. Binuksan niya ang mga file na kanyang kinopya. Ang pangalang K Holdings ay nandoon. Tiningnan niya ang registration papers ng kumpanya na kasama sa mga file. Ang nagmamay-ari, isang certain Katrina Almeda. Ang address, isang condo unit na binili ni Marco para sa kanya. Pero may isa pang detalye na kumuha ng kanyang pansin. Ang malalaking bayad sa K Holdings ay nakakategorize bilang payment to a legacy supplier at ang pangalan ng supplier na yon, Buena Vista and Sons Construction Supply, ang negosyo ng pamilya ni Marco na niligtas ng kanyang ama. Ginamit ni Marco ang multo ng negosyo ng kanyang pamilya para pagtakpan ang kanyang pagnanakaw. Ginamit niya ang kabutihan ng kanyang ama bilang isang kasangkapan para sa kanyang kasakiman. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Eliana. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso. Hindi na ito tungkol sa nawalang pag-ibig. Ito ay tungkol sa hustisya para sa kanya, para sa kanyang ama. Isinara niya ang laptop. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag. Handa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Robles. "Eliana, tumawag ka sa akin bukas na bukas. First thing in the morning. Urgent." Kinabahan siya. Pero bago pa siya makapag-isip kung ano yon, isa pang text ang pumasok. "Mag-ingat ka. May nagtatanong sa building admin ng Buena Vista Tower. Hinahanap daw nila ang CCTV footage mula kagabi." Ang text message mula kay Attorney Robles ay isang bombang sumabog sa tahimik na gabi. May naghahanap ng CCTV footage. Ibig sabihin, ang pagpunta niya sa opisina ay hindi pala isang sikretong walang nakaalam. May nakapansin. Maaaring si Marco o mas malala, si Katrina. Kinailangan niyang mag-isip. Kinailangan niyang maging mas maingat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mas matinding psychological warfare. Si Katrina, na tila nakakaramdam na hindi na siya kasing epektibo sa panunukso, ay itinaas ang kanyang laro. Hindi na lang mga pasaring ang ginagawa niya. Sinimulan na niyang sakupin ang mga espasyo ni Eliana. Isang araw, pag-uwi ni Eliana mula sa paghahatid kay Leo sa eskwela, nakita niyang binabago ni Katrina ang ayos ng mga muebles sa sala. Ang mga paboritong porselana na minana pa ni Eliana sa kanyang ina ay inilipat sa isang tagong sulok. Pinalitan ng mga modernong eskultura na halatang walang kwenta. "Para mas maging maaliwalas ang bahay," sabi ni Katrina nang may ngiti nang makita ang pagkunot ng noo ni Eliana. Hindi kumibo si Eliana. Ngumiti lang siya pabalik at sinabing, "Maganda ang ideya mo. Salamat." Nagulat si Katrina. Inaasahan nito ang isang away, pero hindi niya ito nakuha. Ang bawat atake ni Katrina ay sinasalubong ni Eliana ng isang kalmadong pader na lalong nagpairita sa kirida. Ngunit may isang hangganan na hindi dapat tawirin. At isang hapon, tinawid ito ni Katrina. Umakyat si Eliana sa ikalawang palapag
para tingnan si Leo na natutulog sa kanyang silid. Ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi ang mahimbing na tulog ng anak ang kanyang naabutan. Nandoon si Katrina, abala sa pag-aayos ng mga laruan ni Leo. Ang poster ng mga paboritong cartoon character ng bata ay tinanggal na sa pader. At sa sahig ay may isang bagong carpet na may kulay na hindi gusto ni Leo. "What are you doing in my son's room?" Tanong ni Eliana. Ang boses niya ay biglang naging yelo. Tumingin si Katrina, hindi man lang nagulat. "Inaayos ko lang. Masyadong magulo ang kwarto niya. At saka, kailangan na niyang masanay. Soon, I'll be his stepmom. It's better if we start bonding." Ang salitang stepmom ay tumama kay Eliana na parang sampal. Lumapit si Eliana. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya sa harap ni Katrina. Ang taas nila ay halos magkapantay. Pero sa sandaling iyon, si Eliana ay parang isang higante. "Get out!" sabi niya. Ang boses niya ay hindi malakas, pero puno ito ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Katrina mula sa kanya. Tumawa si Katrina. "Excuse me? Sino ka para utusan ako? Marco wants me here." "I don't care what Marco wants," sagot ni Eliana. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Katrina. "This is my son's room, a sacred space, at walang puwang dito para sa isang babaeng katulad mo." "At anong klaseng babae ako?" hamon ni Katrina. "Isang ahas," sagot ni Eliana. Hindi kumukurap. "Isang ahas na gumapang papasok sa hardin ng ibang tao. Akala mo sayo na ang lahat, pero ang hindi mo alam, lupa lang ang kinakain mo." Natigilan si Katrina. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiya. Walang nakapagsalita sa kanya ng ganoon. "How dare you!" sigaw ni Katrina. Akmang itutulak si Eliana. Ngunit mabilis na nahawakan ni Eliana ang kanyang pulso. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit, bakal. "Don't you dare touch me, not again." Nagulat si Katrina sa lakas ni Eliana. "Labas," ulit ni Eliana. Mas mariin. "At sa susunod na pumasok ka sa kwartong ito, nang walang pahintulot ko, sisiguraduhin kong sa labas ng gate na ito, ang bagsak mo, kasama ng lahat ng basura mo." Binitawan niya ang kamay ni Katrina. Si Katrina, sa unang pagkakataon, ay natalo. Walang ismid, walang masabing panlalait. Isang tingin na puno ng galit at pagkabigla na lang ang naisukli nito bago padabog na lumabas ng silid. Nang magsara ang pinto, napahinga ng malalim si Eliana. Ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Leo, nagising sa kanilang komprontasyon, ay nakatayo sa likod niya. Ang mga mata ay puno ng takot. Yumuko si Eliana at niyakap ang anak. "Shh, baby. It's okay. Mommy's here. No one will ever harm you." Ngunit hindi lang si Leo ang nakasaksi sa lahat. Nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa hamba. Si Marco. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, mahirap basahin. Hindi alam ni Eliana kung gaano na siya katagal doon, kung ano ang mga naririnig niya. Naghanda si Eliana para sa isang pagsabog. Inaasahan niyang sisigawan siya ni Marco, kakampihan si Katrina, at muling ipapamukha sa kanya na wala siyang karapatan sa bahay na yon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Naglakad si Marco papasok sa silid. Ang mga mata ay hindi nakatingin kay Eliana, kundi sa poster na inalis ni Katrina na ngayon ay nakasandal sa pader. Kinuha niya ito. Ito ang unang poster na binili nila para kay Leo, isang regalo noong ika-5 kaarawan nito. Naaalala pa ni Eliana ang saya sa mukha ng anak nila nang idikit nila ito sa pader ng magkasama. Dahan-dahan, lumapit si Eliana. Handa pa ring ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Pero si Marco ay tumingin sa kanya at sa mga mata nito, wala ang galit na inaasahan niya. Ang nakita niya ay isang bagay na mas komplikado.
Isang bakas ng pagkagulat, isang kislap ng paghanga, o marahil isang alaala ng babaeng minahal niya noon, ang babaeng may paninindigan at hindi takot ipaglaban ng tama. Hindi nagsalita si Marco. Tumingin lang ito sa kanya. Isang mahabang sandali na parabang sinusuri siya, na parabang ngayon lang niya ulit nakita ang tunay na Eliana pagkatapos ng maraming taon. Pagkatapos, tumalikod ito at lumabas ng silid nang walang sinasabing anumang salita. Naiwan si Eliana na tuliro. Ang katahimikan ni Marco ay mas nakakabahala kaysa sa isang sigaw. Ang tingin na iyon. Ano ang ibig sabihin noon? Ang tingin na iyon ni Marco ay bumabagabag kay Eliana. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang tensyon ang namayani sa bahay. Si Katrina ay naging mas tahimik, laging nakabuntot kay Marco na parang isang tutang takot maiwan. Si Marco naman ay laging malalim ang iniisip, madalas ay tinititigan si Eliana nang hindi nito namamalayan. Naramdaman ni Eliana ang pagbabago. Ang pagpapakita niya ng lakas ay hindi nakapagpaatras sa kanila. Sa halip, ginising nito ang isang halimaw na natutulog. Naramdaman niyang may gagawin si Marco, isang malaking hakbang para tuluyan na siyang durugin. At kailangan niyang unahan ito. Isang umaga, habang nagkakape si Eliana sa hardin at pinapanood si Leo na naglalaro, isang delivery man ang dumating. May dala itong isang simpleng brown envelope na walang pangalan ng nagpadala, para lang sa kanya. "Sino po ang nagpadala?" tanong niya. "Anonymous donor lang po ang nakalagay, ma'am," sagot ng lalaki bago umalis. Dala ng kaba, binuksan niya ang sobre. Sa loob, ilang pirasong papel lang ang laman. Isang bank statement at isang kopya ng titulo ng isang condo unit sa The Fort. Ang pangalan sa bank statement ay Buenavista Land. Ang pangalan sa titulo ng kondo ay Katrina Almeda. At sa statement, malinaw na nakasaad, isang pagbabayad na nagkakahalaga ng 35 milyong piso. Mula sa account ng kumpanya, direktang ipinambayad sa condo unit. Ang petsa, isang linggo pagkatapos ng kanilang huling anibersaryo ni Marco. Ito na ang huling baraha. Ang ebidensyang hindi maikakaila. Ang bala na tatapos sa digmaan. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang malinaw na pandarambong sa kaban ng yaman na pinaghirapan ng kanyang ama. Nanginginig niyang itinago ang mga dokumento. Tamang-tama. Dumating ito sa tamang-tamang panahon. Dahil kinahapunan, tumawag si Marco. Hindi ito umuwi para personal na sabihin. Tumawag ito. Ang boses ay malamig at opisyal na parang kausap niya ang isang empleyado at hindi ang kanyang asawa. "Eliana, simula nito, I'm calling a special board meeting. 3 araw mula ngayon." "Para saan?" tanong ni Eliana, kahit alam na niya ang sagot. "Para sa isang corporate restructuring," sagot ni Marco. "Part of the agenda is to formally dissolve your honorary position as a board member. It's time for the company to move forward without any sentimental attachments to the past." Sentimental attachments. Ganun na lang pala siya. Ang anak ng nagtatag ng kumpanya. Isang sentimental attachment. "Understood," sagot ni Eliana. Ang boses ay kalmado. "Good. I expected you to be reasonable," sabi ni Marco, na tila nasiyahan. "Just show up, sign the papers, and we can all move on." Pagkababa ng telepono, hindi galit ang naramdaman ni Eliana, kundi isang kakaibang kapayapaan. Tapos na ang paghihintay, tapos na ang pagtatago. Ang kalaban na mismo ang naglatag ng battlefield. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin si Leo, pumasok si Eliana sa kanyang silid at humarap sa malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang pagod, ang sakit, ang mga luhang pilit niyang tinago. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may iba siyang nakita. Nakita niya ang mga mata ng kanyang ama. Matatag. Hindi natitinag. Huminga siya ng malalim. Nagsimula siyang magsalita.
Isang rehearsal para sa pinakamahalagang pagtatanghal ng kanyang buhay. Mga Ginoo at ginang ng board, ako po si Eliana Santiago Buenavista, ang nag-iisang anak ni Don Santiago, at ako ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Sa bawat salitang binibitawan niya, unti-unting nawawala ang babaeng durog at nasaktan. Ang lumalabas ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Robles. Atty. Maynes, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. It's time. Nakatanggap ka na ba ng balita? Tanong ng abogado. Yes. Nagpatawag na siya ng board meeting. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Ito na nga, Eliana. Sigurado ka na ba? Tumingin muli si Eliana sa kanyang refleksyon sa salamin. Ngumiti siya, isang nangiting matalim at puno ng kapangyarihan. Tuloy ang plano, attorney. Sa board meeting, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya. Bago ko bawiin ang lahat, 2 araw, 48 oras, iyon na lang ang natitira bago ang paghuhukom. Ang gabi bago ang board meeting ay kakaiba. Ang karaniwang tensyon sa bahay ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Si Marco ay hindi umuwi. Tumawag ito kaninang umaga at sinabing may mahahalagang paghahanda siyang kailangang gawin sa isang hotel kasama ang kanyang team. Alam ni Eliana na kasama ni Marco si Katrina. Hahayaan na niya sila. Ito na ang kanilang huling gabi ng ninakaw na tagumpay. Para kay Eliana, ang pagkawala ni Marco ay isang biyaya. Dahil ang gabing ito ay hindi para sa giyera. Ito ay para sa kapayapaan. Gugulin niya ang bawat segundo nito kasama ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Pinasundo niya si Leo nang maaga mula sa eskwela. Silang dalawa lang. Nagpunta sila sa paborito nilang ice cream parlor. Pinanood ni Eliana ang kanyang anak habang masaya itong kumakain ng chocolate ice cream. Ang gilid ng mga labi nito ay puno ng dumi. Kumuha si Eliana ng tissue at marahan itong pinunasan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mommy, why are you smiling? Tanong ni Leo. Because I'm so happy to be with you, anak. Sagot niya. At sa sandaling iyon ang pinakatotoong naramdaman niya sa mahabang panahon. Pag-uwi, naglaro sila. Nagtayo sila ng isang kastilyo gawa sa mga unan at kumot sa gitna ng sala. Nagbasa siya ng paboritong libro ng anak. Ang boses ni Eliana ay malumanay habang binibigkas ang bawat salita tungkol sa isang matapang na prinsipe na nilabanan ang isang masamang dragon. Mommy, are you the princess? Tanong ni Leo. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ngumiti si Eliana. No, baby. Mommy is the queen and the queen protects her prince. Nang oras na para matulog, dinala niya si Leo sa kanyang silid. Hiniga niya ito sa kama at kinumutan. Kinantahan niya ito ng oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Isang awit ng pagmamahal at kaligtasan. Habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng natutulog na anak, naramdaman ni Eliana ang isang matinding pag-ibig na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Haharapin niya ang anumang unos. Hinalikan niya ito sa noo. I promise you, anak, bulong niya. Starting tomorrow, everything will be better. Mommy will build a new castle for us. A true one. Ito ay isang paalam. Isang paalam sa buhay na kanyang nakilala. Ang buhay ng pagiging asawa ni Marco Buenavista. At isang pangako para sa isang bagong simula. Matapos siguraduhing mahimbing na ang tulog ni Leo, bumalik si Eliana sa kanyang silid. Inihanda niya ang kanyang isusuot para bukas. Isang simpleng itim na power suit. Elegante, makapangyarihan. Ang damit na ito ay hindi damit ng isang biktima. Ito ay uniforme ng isang general. Umupo siya sa harap ng kanyang salamin. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik. Pagod, pero hindi natalunan.
Binuksan niya ang isang maliit na jewelry box. Sa loob, may isang lumang litrato. Sila ni Marco noong mga unang taon ng kanilang relasyon, mga bata pa, puno ng pangarap at pag-ibig. Ang mga ngiti nila ay totoo. Ang mga mata nila ay kumikinang para sa isa't isa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Eliana. Isang luha para sa pag-ibig na nawala. Isang luha para sa mga pangakong napako. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ito sa loob ng drawer. Ang larawan ay nakataob. Tapos na. Oras na para harapin ang bukas. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang penthouse suite ng isang mamahaling hotel, may isang pagdiriwang. Nagbubuhos ng champagne si Marco para kay Katrina. To us, sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang baso. And to our new beginning. Ngumiti si Katrina at kinuha ang baso. To the end of Eliana Santiago, sabi niya, at uminom. Nang tumalikod si Marco para kumuha pa ng alak, kinuha ni Katrina ang kanyang telepono at nag-dial. May sinagot sa kabilang linya. Hello, bulong ni Katrina. It's me. Just making sure everything is ready for tomorrow. Yes, the final nail in her coffin. Bukas na ang katapusan niya. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang isang ordinaryong araw. Ngunit sa loob ng Buena Vista Tower, ang hangin ay mabigat sa pag-asam. Nakatayo si Eliana sa labas ng malaking pinto ng boardroom. Suot niya ang kanyang itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang puso ay matatag. Mula sa loob, naririnig niya ang boses ni Marco, puno ng kumpiyansa at pagmamayabang habang sinasalubong ang mga board member. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo to, Papa. Para sa'yo to, Leo. Dahan-dahan, itinulak niya ang mabigat na pinto. Bumukas ito. At lahat ng ingay sa loob ay biglang huminto. Pagbukas ng pinto, lahat ng mga mata sa loob ng boardroom ay napunta kay Eliana. 10 miyembro ng board, karamihan ay mga matatandang lalaki na kaibigan at kasosyo pa ng kanyang ama. Ang nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa dulo ng mesa, sa silyang para sa chairman, nakaupo si Marco Mnae. Sa tabi niya, sa isang silyang para sa mga assistant, nakaupo si Katrina. Ang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Isang ngiting mapang-asar ang sumilay sa labi ni Marco. Eliana, glad you could make it. Akala ko hindi ka darating. Hindi siya pinansin ni Eliana. Naglakad siya ng may dignidad patungo sa bakanting silya sa kabilang dulo ng mesa, katapat na katapat ni Marco. Sa likod niya, tahimik na sumunod si Attorney Robles, dala ang isang itim na briefcase. Let's begin, sabi ni Marco. Ibinalik ang atensyon sa board. Puno ng kumpiyansa, sinimulan niya ang kanyang presentasyon, mga charts, mga graphs, mga projections, lahat ay nagpapakita ng paglago ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno. And to ensure this continuous growth, sabi niya, papalapit sa dulo ng kanyang talumpati. We need to streamline our operations, remove redundancies. That is why I am proposing a motion to dissolve the honorary and non-voting position of Mrs. Eliana Santiago Buenavista. It is a relic of the past that no longer serves a purpose in our forward-thinking corporation. May ilang bumulong-bulungan, ang iba ay tumango, kumbinsido sa mga numerong ipinakita ni Marco. Ang iba, lalo na ang mga mas matatanda, ay nagpakita ng bahagyang pag-aalinlangan. Do I have a second on that motion? Tanong ni Marco. Isang kamay ang mabilis na nagtaas. Ang kamay ni Mr. Velasco, isang bagong board member na bata pa, at halatang tuta ni Marco. All in favor? Bago pa may makapagtaas ng kamay, isang boses ang pumuno sa silid. I object. Lahat ay napatingin kay Eliana. Nakatayo na siya ngayon. Kalmado, matatag. On what grounds? Tanong ni Marco, halatang naiirita. On the grounds
Sagot ni Eliana. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. That you have no authority to make that motion. In fact, you have no authority to be sitting in that chair. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Marco. Ano bang pinagsasabi mo, Eliana? Are you losing your mind? Hindi sumagot si Eliana. Sa halip sumenya siya kay Attorney Robles. Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at inilabas ang isang luma ngunit napakaingat na dokumento. Inilapag niya ito sa mesa. Gentlemen of the board, sabi ni Attorney Robles. What you see here is the original last will and testament of the founder, Don Santiago, and the articles of incorporation of this company. Ipinakita niya sa screen sa likod niya ang isang nakascan na kopya ng isang particular na pahina. Bawat board member ay napatingin dito. I would like to call your attention to Clause 11B, also known as ang habilin ng puso, or the Santiago Legacy Clause. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marco. The clause states, pagpapatuloy ng abogado, that all shares, titles, and voting rights transferred to Mr. Marco Buenavista are conditional upon his unwavering moral integrity and loyalty to the Santiago family name. In the event of grave moral betrayal, all powers and control are to be immediately and irrevocably transferred back to the sole Santiago heir. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Bumulong siya kay Marco. Ano to? Ano ang ibig sabihin nito? This is ridiculous. Isang lumang papel na walang bisa. Sigaw ni Marco, tumatayo. On the contrary, Mr. Buenavista, sabi ni Eliana, kinuha ang pagkakataon. It is very much valid. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pruweba ng iyong grave moral betrayal. Isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya. Una, ang mga litrato niya kasama si Katrina. 2 taon na ang nakalipas. Sunod, ang mga hotel receipts. Bawat Miyerkules. Pagkatapos, ang mga financial records. Ang paglikha ng K Holdings, isang shell corporation. At ang panghuli, ang pinakamabigat sa lahat, ang bank statement na nagpapakita ng 35 milyong pisong ibinayad para sa isang condo unit, pera ng kumpanya, pangalan ni Katrina sa titulo. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakakabingi. Ang mukha ni Marco ay namumutla na parang papel. Si Katrina ay nanginginig, hindi makapaniwala sa nakikita. Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Marco. Ngunit huli na. Ang mga board member ay nakatingin sa kanya. Hindi na may pagdududa, kundi may pagkasuklam. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang tumayo. Si G. De Leon, ang pinakamatapat na kaibigan ni Don Santiago. I have seen enough, sabi niya. Ang boses ay puno ng bigat. Tumingin siya sa ibang mga miyembro. Nakita nating lahat ang katotohanan. Tumingin siya kay Eliana. I support the motion. I invoke the Santiago Legacy Clause. I second the motion, sabi ng isa pa. I second. Seconded. Isa-isa, ang mga miyembro ng board na dating iginagalang si Marco ay tumalikod sa kanya. Tapos na ang laro. Ang boto ay unanimous. Si Marco Buenavista ay opisyal nang tinanggalan ng lahat ng posisyon, kapangyarihan at pag-aari sa Buenavista Land. Si Eliana Santiago, sa bisa ng habilin ng kanyang ama, ay idineklara bilang bagong chairman at CEO. Tumayo si Eliana. Naglakad siya palapit sa dulo ng mesa, kung saan nakatayo pa rin si Marco, tulala at hindi makapaniwala. Huminto siya sa harap nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagtataksil, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay isang malamig at payapang katarungan. Marco, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang isang patalim. You're fired. Ang mga sumunod na sandali ay malabo, na parang isang panaginip.
Sinubukan ni Marco na magprotesta, sumigaw ng mga akusasyon, ngunit wala nang nakikinig. Dumating ang security ng building sa utos ng board para samahan siya at si Katrina palabas. Habang hinihila palabas, napatingin si Katrina kay Eliana. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Hindi pa tayo tapos!" Sigaw niya. Ngunit ang kanyang banta ay walang bigat, walang kapangyarihan. Isa na lang siyang talunang reyna na inagawan ng korona. Si Marco naman, nang mapadaan sa tapat ni Eliana, ay huminto. Walang galit sa mga mata niya. Ang nandoon ay isang bagay na mas malalim, isang pagkagulantang na may halong pagsisisi. Tila sa isang iglap, nakita niya ang lahat ng kanyang nawala. Ngunit wala na siyang masabi. Hinayaan na lang niya ang sarili, nagabayan palabas ng silid na minsan ay naging kanyang kaharian. Nang magsara ang pinto at mawala na sila, isang palakpakan ang nagsimula. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Ang buong board ay nakatayo, pumapalakpak para kay Eliana. Ngumiti si Eliana, isang maliit at pagod na ngiti, at bahagyang yumuko bilang pasasalamat. Nang gabing iyon, hindi umuwi agad si Eliana. Nanatili siya sa opisina ng kanyang ama. Ang silya ay malaki pa rin, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bagay siya dito. Mula sa malaking bintana, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang imperyong binuo ng kanyang ama ay ligtas na ngayon. Nang hating gabi na siya umuwi, tahimik na ang bahay. Naabutan niya si Aling Nita na naghihintay sa sala. Gising pa. "Tapos na po, Manang," sabi ni Eliana. Ang boses ay pagod ngunit payapa. Ngumiti ang matanda. May mga luha sa gilid ng mga mata. "Alam ko, anak. Alam ko. Proud na proud sa'yo ang papa mo." Niyakap ni Eliana ang matandang kasambahay. "Manang, salamat po sa lahat. At salamat po sa mga dokumento." Tumingin sa kanya si Aling Nita, bahagyang nagulat. "Paano mo nalaman?" "May hinala na po ako," sagot ni Eliana. "Wala pong ibang mas nakakakilala sa mga sikreto ng pamilya, kundi kayo." "Ang pamangkin ko, nagtatrabaho sa IT department ng bangko," pag-amin ni Aling Nita. "Nang marinig ko ang tungkol sa kondo, hindi na ako nagdalawang isip. Utang ko ang buhay ko sa papa mo, Eliana. Hindi ko hahayaang yurakan ng kahit sino ang pangalan ninyo." Niyakap muli ni Eliana ang matanda. Ang utang na loob na sinira ni Marco ay siya namang binuo ng katapatan ni Aling Nita. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila ni Leo, isang sasakyan ang pumarada sa labas, si Marcoy. Mag-isa. Ang mamahaling kotse ng kumpanya ay wala na. Ang suot niya ay simpleng damit lang, hindi na ang mga disenyong suit. Pinapasok siya ni Aling Nita. Nagkatitigan sila ni Eliana sa gitna ng sala. "Gusto kitang makausap," sabi ni Marco. Ang boses ay mahina. "Sige," sagot ni Eliana. "Leo anak, punta ka muna kay Manang Nita sa hardin." Nang silang dalawa na lang, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Si Marco ang unang nagsalita. "I'm sorry, Eli." Hindi ito ang sorry na inaasahan ni Eliana. Walang pagdadahilan, walang paninisi. Ang mga salita ay simple at puno ng bigat ng pagkatalo. "Nabulag ako." Pagpapatuloy niya, hindi makatingin ng diretso. "Sa ambisyon, sa inggit. Palagi kong naramdaman na anino lang ako ng papa mo. Gusto kong patunayan na kaya ko rin. At si Katrina, pinaramdam niya sa akin na ako ang pinakamagaling. Isang kasinungalingan na gusto kong paniwalaan." Hindi sumagot si Eliana. Hinayaan niya lang itong magsalita. "Pero kahapon," sabi ni Marco, sa wakas ay tumingin sa kanya. "Nang makita kitang tumayo sa harap ng lahat, nakita ko ulit yung babaeng pinakasalan ko. Matapang, matalino, nakita ko ang lahat ng sinayang ko. At huli na ang lahat." Lumapit ito,
May pag-asang humawak sa kamay niya, ngunit umatras si Eliana. "Pinapatawad kita, Marco," sabi ni Eliana, at naramdaman niyang totoo ang mga salita. "Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ng puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Tapos na tayo." Tumango si Marco, tila inaasahan na ang sagot na yon. "Alam ko, aalis na ako. Magpapakalayo-layo muna. Pero si Leo, sana hayaan mo pa rin akong maging ama sa kanya." "Hinding-hindi ko ipagkakait yon sa'yo," sagot ni Eliana. "Ama ka pa rin niya." Bago tumalikod si Marco, may inilapag si Eliana sa mesa. Isang tseke. "Ano to?" "Personal kong pera yan," sabi ni Eliana. "Hindi galing sa kumpanya. Sapat na yan para makapagsimula ka ulit. Malayong malayo sa anino ng pamilya ko." Tinitigan ni Marco ang tseke. Pagkatapos ay si Eliana. May luhang namuo sa kanyang mga mata. "Bakit, Ellie? Pagkatapos ng lahat?" "Hindi para sa'yo," sagot ni Eliana. Ang boses ay malumanay. "Para kay Leo. Para balang araw, masabi niya na kahit anong nangyari, tinulungan pa rin ng nanay niya ang tatay niya na makatayo muli." Kinuha ni Marco ang tseke. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto, palabas ng bahay, at palabas ng buhay ni Eliana nang hindi na muling lumingon. Nang linggo ring iyon, habang abala si Eliana sa pag-aayos ng mga gusot sa kumpanya, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa probinsya, ang nagpadala, Mrs. Almeda, ang ina ni Katrina. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang maikling liham ng paghingi ng tawad. At sa huling talata, may isang pangungusap na nagpatigil sa kanya. "Patawarin niyo po sana ang anak ko, maging sa kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Ang totoo po, hindi kailanman siya nagdalang tao." Ang pag-amin ng ina ni Katrina ay hindi na nagdulot ng galit o sakit kay Eliana. Sa halip, isang malalim na pagbuntong hininga lang ang kanyang pinakawalan. Tinupi niya ang sulat at itinabi. Ang mga kasinungalingan at maliliit na intriga ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Para na lang itong mga alikabok na madaling pahirin. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na ngayon sa hinaharap. Ang unang buwan ng kanyang pamumuno sa Buena Vista Land ay puno ng hamon. Kinailangan niyang ibalik ang tiwala ng mga investor, ayusin ang mga pinsalang idinulot ng pamamahala ni Marco, at higit sa lahat, muling itaguyod ang kultura ng integridad na sinimulan ng kanyang ama. Marami ang nagduda sa kanyang kakayahan noong una. Siya lang ang nag-iisang babae sa boardroom. Ngunit sa bawat desisyon na kanyang ginawa, sa bawat pulong na kanyang pinangunahan, ipinakita niya hindi lang ang talino na minana niya sa kanyang ama, kundi pati na rin ang isang uri ng pamumuno na may puso at malasakit. Isang bagay na hindi kailanman nagkaroon si Marco. Unti-unti, nakuha niya ang respeto ng lahat. Ang mga dating miyembro ng board na kaibigan ng kanyang ama ay naging kanyang mga tapat na tagapayo. Ang mga empleyado na dati takot kay Marco ay naging mas masigla at produktibo. Ang Buena Vista Tower, na minsan ay naging simbolo ng kanyang pighati, ay naging tahanan ng kanyang tagumpay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng opisina, kundi sa loob ng kanyang sarili. Mas marami na siyang oras para kay Leo. Siya na mismo ang naghahatid at sumusundo dito sa eskwela araw-araw. Tuwing hapon, sabay silang gumagawa ng assignment. Tuwing weekend, wala siyang ibang inaatupag kundi ang kanyang anak. Ipinapasyal niya ito sa parke, sa zoo, sa mga lugar na dati ay ipinapangako lang ni Marco pero hindi natutupad. Sa mga simpleng sandaling iyon, dahan-dahang naghilom ang kanyang puso. Ang bawat halakhak ni Leo ay musika sa kanyang tainga. Ang bawat yakap nito ay nagpupuno sa mga bitak ng kanyang kaluluwa. Natuklasan niyang hindi niya kailangan ng isang lalaki para maging buo.
Ang pagmamahal ng kanyang anak at ang pagmamahal niya para sa kanyang sarili ay sapat na. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit, muli niyang nakita ang jewelry box kung saan niya itinago ang litrato nila ni Marco. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang litrato, nakataob. Pero sa tabi nito, may isa pang bagay. Ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Marco, ang kapareho ng kwintas na nakita niya kay Katrina. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang kumikinang na diamante. Dati, simbolo ito ng kasinungalingan. Ngayon, wala na itong bigat. Isa na lang itong alahas. Nagpunta siya sa kanyang opisina kinabukasan. Dala ang kwintas. Ipinatawag niya ang kanyang HR manager. Gusto kong magkaroon tayo ng isang maliit na programa, sabi ni Eliana. Isang parangal para sa mga empleyadong 10 taon na o higit pa sa kumpanya. A loyalty award. Magandang ideya po, ma'am, sagot ng manager. At para sa ating pinaka-senior na empleyada sa janitorial services, si Nanay Cedes. Gusto kong ito ang maging grand prize niya, sabi ni Eliana. Inilapag ang kwintas sa mesa. Sabihin ninyo, isang regalo mula sa pamilya Santiago bilang pasasalamat sa kanyang katapatan. Nang hapong iyon, umupo si Eliana sa silya ng kanyang ama, ang malaking silya na dati kinatatakutan niya. Ngayon, perpekto na ang lapat nito sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, nakita niya ang nangiti ng kanyang papa, isang ngiti ng pagmamalaki at pagmamahal. Okay na ako pa. Okay na kami ni Leo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contacts. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, pero may nag-udyok sa kanya. Hello? Hello? Eli? Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi narinig. Isang boses na laging nagdudulot ng nangiti sa kanyang labi noong sila ay mga bata pa, bago pa dumating si Marco. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Anton? Sa kabilang linya, isang mahinang tawa ang kanyang narinig. Ako nga, sabi ng boses. Nabalitaan ko ang lahat. I just wanted to say, congratulations. I always knew you had it in you. Kamusta ka na? Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay masaya at mapaglaro. Sumasayaw sa mga makukulay na banderitas na nakasabit sa bawat kanto. Pista sa barangay. Ang tunog ng tawanan ng mga bata at masayang musika ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng maliit na parke, abala si Eliana sa pagpupunas ng pawis sa noo ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki na walang tigil sa pagtakbo. Leo, anak, dahan-dahan lang, sabi niya, natatawa. Hindi mauubos ang palaruan. But mommy, the slide is calling me, sagot ni Leo bago muling tumakbo palayo kasama ang mga bagong kaibigan. Pinanood siya ni Eliana, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang Buena Vista Land ay mas matatag at mas matagumpay kaysa dati. Siya ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamagaling na leader sa mundo ng negosyo. Ngunit para sa kanya, ang tanawing ito, ang makitang masaya at malusog ang kanyang anak, ang kanyang pinakadakilang tagumpay. Mula sa di kalayuan, sa likod ng isang puno ng mangga, isang lalaki ang tahimik na nanonood. Si Marco. Mas payat siya ngayon. Mas simple ang pananamit. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Binisita niya ang Maynila para sa kaarawan ng anak. Nakita niya ang regalo niya kay Leo kanina. Nakita niya kung gaano kasaya ang bata. Nakita niya kung gaano kapayapa si Eliana. Ngumiti siya. Isang ngiting malungkot ngunit totoo. Iyon lang ang kailangan niyang makita. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo, pabalik sa bago niyang buhay sa probinsya. Isang buhay na simple, malayo sa tukso ng kapangyarihan. Isang buhay kung saan araw-araw niyang sinusubukang
maging isang taong karapat-dapat sa apelyido ng kanyang anak. Isang lalaki ang lumapit at umupo sa tabi ni Eliana sa bench. May dalang 2 baso ng sagot gulaman. Mukhang kailangan mo to, sabi ni Anton. Iniabot ang isang baso kay Eliana. Salamat, sagot ni Eliana. Tinanggap ang malamig na inumin. Sa loob ng 1 taon, si Anton, ang kanyang kaibigan mula pagkabata, ay naging kanyang kasama. Hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan. Isang kakampi. Siya ang nakikinig sa mga kwento niya, ang kasama niyang tumawa sa mga simpleng bagay, ang nagpapaalala sa kanya na magpahinga kapag masyado na siyang abala sa trabaho. Ang saya-saya niya, sabi ni Anton, nakatingin kay Leo. Oo, sagot ni Eliana. Sa wakas, nahanap na namin ang kapayapaan namin. Tumingin si Anton sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi lang kayo, ikaw. Natagpuan mo ang kapayapaan mo, Ellie. Ipinaglaban mo. Ngumiti si Eliana, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Alam niyang tama si Anton. Biglang tumakbo papalapit si Leo. May hawak na isang bulaklak na gawa sa papel na kanyang ginawa sa isang art booth. Medyo gusot ito at hindi perpekto ang pagkakagawa. Pero para kay Eliana, ito ang pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Mommy, this is for you, umiging sabi ng bata. Iniabot ang bulaklak. Kinuha ito ni Eliana. Thank you, baby. It's beautiful. It's for the strongest mommy in the whole world, sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Eliana ang mainit na pag-agos sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Hindi na niya ito pinigilan. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang kaligayahan na buo, walang kulang at kanya lamang. Humiwalay siya sa yakap at tiningnan ng kanyang anak. Pagkatapos ay ang kanyang kaibigan at ang masayang paligid. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Tumingala siya sa maliwanag na kalangitan, naramdaman ang init ng araw sa kanyang mukha. Hindi na siya ang asawa ni Marco Buenavista. Hindi lang siya ang anak ni Don Santiago. Siya si Eliana. At sa wakas, malaya na siya.